Nang sumunod na mga araw, ay walang ginawa ang magkasintahan kundi ang mamasyal, mga bayo at mag-swimming. Sa pagkakataong ito ay nasa laot sila sakay ng lancha ni Gino. Hindi kita pababayaang isuot ang bikining iyan sa shore, ani ni Gino, na pinapanood ang kasintahang nasa folding chair at nagsa-sunbathing. Then why did you buy this? Nakangiting tanong ng dalaga na tinitingnan ang sarili sa suot na black and pink bikini. For my eyes only. At isipin na lamang, na kairaming beses mo na akong sinidus. Umpisa pa lang sa barko. Lumabi ang dalaga. Tumawa na malakas si Gino at tila Adonis na suot na swimming trunk. At ako ang nagsisidus? Ha? You were at this. Alam mo ba iyon? Nilapitan ang kasintahan at ginapang ang daliri sa braso nito, mula itaas pababa. Kinikiliti mo ako. Ayoko ng ganyan. Ani ni Alora, na iniwas ang braso subalit sa mga binti naman niya dumako ang mga kamay ng kasintahan. Alam mo ba, na ikaw ang may pinakamagandang binting na kilala ko? Ani ni Gino, na pilit iniipon sa daliri ang pinupinong balahibo ni Alora sa binti. Alam mo ba kung anong ginagawa mo sa akin? Just by touching you like this. Tumayo si Alora upang umiwas. Nakukuryente siya sa ginawa ng binata. Although mas behave si Gino mula noong naging magkasintahan sila, kaysa noong hindi pa. At namimiss niya ang mga ginagawa ng binata. Alam niya kung paano ito nagpipigil ng sarili. Tukso at bruto si Gino. Pero alam niyang sa kaibuturan ng puso nito, ang totoong Gino ay konserbatibo pagdating sa pagpili ng kasintahan. Pinagbabasihan niya ang mga sinabi ni Manang Lucia at ni Lani at ang uri ng pagkatao ni Jessica. Ang kauna-unahang babaeng pinag-ukulan ng pagtingin ni Gino. Kung meron man ma-turn off sa binata, ay mga babaeng sila na mismo ang humahabol at halos nanliligaw. Naniniwala si Gino na ang chasing and wooing ay lalaki ay siyang dapat gumawa. Saan ka pupunta? Maliit lang itong lancha. Hindi ka makakaiwas sa akin. Sabay hapit sa baywang niya payakap. Hinaplos nito ang mahabang buhok niya. Gusto ko ang buhok mo. I thought you like my legs best. Aniya na tumaas ang kilay. Ang mga binti mo rin. Ang mga mata mo. Ang mga labi mo. Lahat-lahat sa iyo. At dumapo ang mga labi nito sa leeg niya. Pilyang itinulak ito ng dalaga sa tubig. Parang batong bumagsak ang binata. Tumawa ng malakas si Alora. Subalit ilang sandali na, nang matuling lumipas ay hindi pa rin lumilitaw si Gino. Kinabahang dumukwang ang dalaga. At inaninaw pilit sa tubig ang kasintahan. Sa gitna ng dagat sila, at wala siyang natatanaw kundi ang malawak na laot, at ang mga dalampasigang malayo sa tanaw niya. Naiiyak na si Alora. Gino, huwag kang magbiro ng ganyan. Nang biglang lumitaw ito at hinila siya pabagsak sa tubig. Nagtititiling sumisinghap-singhap ang dalaga. Nagtatakang hinila siya ng binata at agad na yumakap dito si Alora. Hindi ako marunong lumangoy. Magkahalong tili at iyak niyang sinabi. Ano? Natatawang bulalas ni Gino. Nagbibiro ka ba? Umiling ang dalaga na tuluyan ng napaiyak. Tuluyang tumawa ng malakas si Gino. Naiiritang inabot ng dalaga ang gilid ng lancha at tangkang umahon pero hinila siya ni Gino pabalik sa tubig. Nakahawak ito sa katawan niya at seryosong tinitigan siya. Sorry love. Ang dami ko palang ituturo sa iyo. Hinagka ng tubig alat ang mga mata niya. One day, I teach you how to make love. At minsan,
Parang hirap na akong hintayin ang araw na iyon. Lalo na when you're this close. I love you, Gino. Isinaisip na siya na mismo ang gagawa ng paraan upang mapadali ang kasal nila. Nang umagang iyon, ay umalis si Gino patungong Cebu upang tingnan ang progress ng trabaho sa subdivision na dinidevelop ng kumpanya ng mga ito. 2 araw itong mananatili roon at aasikasuhin na rin niya kung anuman ang dapat asikasuhin sa pagpapakasal nila. Tinulungan ni Alora ang mag-general cleaning si Manang Lucia. Si Lani naman ay wala at nasa bahay nito at si Ronald dahil dumaong ng huli kahapon at magtatagal ng 1 linggo sa Davao. Pasag din na lang ako, Day. Kayang-kaya ko ang mga trabaho dito. Sige naman ang Lucia, naiinip ako. Ano bang ginagawa ninyo? Kinukuha ko itong mga lumang dyaryo at gagamitin kong pampuna sa salamin sa mga bintana. Isa-isang dinampot nito ang dyaryo. Sa dami ng binuhat ay nalaglag ang iba. Dinampot iyon ni Alora. Ibibigay na lang niya sa matanda ang periodiko nang mapansin ang larawan sa may front page ng pang-ibabang kolong. Businessman nagbaril sa sarili. Bagaman sa larawan pa lang ay natitiyak na ni Alora, ay binasa pa rin niya ang pangalan nito. Nanginginig ang mga kamay na binatawan niya ang periodiko. Hindi. Bulalas niya na ikinalingon ng matanda. Alora, bakit? Anong nabasa mo dyan sa lumang periodiko? Hindi pa rin nakakilos ang dalaga. Para siyang nauupos ng kandila. Napapikit siya sa pinto ng bodega. Papa, malakas niyang sigaw. Inilabas noon ang lahat na naipong sindak, sama ng loob at dalamhati sa ama. Hindi malaman ng matanda ang gagawin. Nataranta sa kanya. Alora, iha. Nag-aalangang hawakan siya nito. Nanatili siyang nakasandal sa pinto ng bodega. Pagkalipas ng ilang mga sandali, ay tahimik ang pag-iyak niya. Iha, si Manang Lucia ulit. Tumingala ang dalaga. Dala ho ba ni Lani ang cellular, Manang? Oo, Alora. Pero nasa silid ni Gino ang kanya. Maaari mong gamitin kung gusto mo siyang tawagan. Walang kibong tinakbo ng dalaga ang itaas papanhik sa silid ni Gino. Samantalang dinampot naman ni Manang Lucia ang periodikong binitiwan niya at sinundan siya ng tingin. Patuloy sa pag-iyak ang dalaga. Ang petsa ng pagbaril ng ama ay araw mismo ng pag-alis niya. Ang araw ng matuklasan niya ang lihim nito. Dumapa siya sa kama ni Gino at humagulgul ng iyak. Bakit, Papa? Bakit? Sa kabila ng lahat, ay nangingibabaw ang pagmamahal niya sa ama. Pagkatapos muling nahimasmasan, ay hinanap ng mga mata niya ang telepono. Nasa tabi ito ng nightlamp. Idinayal ang numero sa kanila. Hello? Sagot mula sa kabilang linya makalipas ang 3 ring. Napanunok si Alora. Boses ng mama niya iyon. Mama? Alora? Ikaw ba iyan, anak? Natarantang sagot sa kabilang linya. Napaiyak ng tuluyan si Alora. Sa pagitan ng mga paghikbi niya, ay nag-usap silang mag-ina. Nangangako siyang uuwi bagamat hindi niya sinabi kung kailan. Hindi rin niya ibinigay ang lugar ng kinaroroonan niya. Saka na niya ipapaliwanag sa mama niya kung paano siya napunta roon. Ang mahalaga ay nagkausap silang mag-ina. Hinihintay niya ang pag-uwi ni Gino at papasama siyang uuwi sa kanila. Kahit nangangambang baka hindi na muling tatawag ang anak, ay napahinuhod din si Margareta. Napanatag ang loob ng walang nangyaring masama sa anak niya.
Matagal nang nakababa ang telepono, ay naroon pa rin si Alora at nakaupo sa kama. Sari-saring emosyon ang pumupuno sa dibdib niya. Lungkot, tuwa, at pananabik sa ina. Makalipas ang ilang segundo, ay marahan siyang tumayo upang lumabas ng silid. Sinulyapan ang larawan ng katipan sa kinalalagyan niyon. Sa kabila ng lahat ay napangiti siya. Nilapitan niya iyon at dinampot. Dinala sa dibdib. Nang mapuna niya ang isa pang kwadro doon, tinitigan niya ito ng mabuti. Hindi siya makapaniwala sa nakitang larawan doon. Si Jessica. Hindi siya maaaring magkamali. Si Jessica ang nasa larawan. Mas bata kaysa noong ipinakilala ito sa kanya ni Gino. Ang akala niya nung una ay si Lani ang nakalagay sa kwadro. Ang akala niya ay larawan nito ng katabi ng kwadro ni Gino. Bakit hanggang ngayon ay nakadisplay ang larawan ito ni Jessica dito? Hindi niya maunawaan kung bakit iniingatan pa ito ni Gino kahit ngayon ikakasal na sila. Parang hiniwa ng patalim ang puso niya. Dinampot ang larawan at wala sa loob kinausap ito. Kaya ako tinuturo ang mga bayo ni Gino ay upang maging katulad mo. At kaya niya gusto kami laging mangarera upang sariwain ang masasayang araw ninyo. At may expense. At may expense. Humagulgol siya sa paghihisterya. Napaatras siya sa dulo ng kama. Hawak pa rin ang kwadro. Hindi ako mahal ni Gino. Jessica, ikaw ang mahal pa rin niya. Ikaw ang nasa puso at isip niya. Hindi kita kamukha, Jessica. Matapang ka. Duwag ako. Pinipilit ni Gino na maging tulad mo ako. Namamalat na siya. Binitawan ang kwadro na bumagsak sa sahig. Nabasag ang salamin niyon. Parang natauhan si Alora sa pagkabasag ng salamin. Patakbo siyang lumabas ng silid. Nakasalubong niya sa may pinto si Manang Lucia na narinig ang sigaw niya. Tuloy-tuloy siyang pumasok sa silid niya. Umupo siya sa gilid ng kama. Walang luhang pumapatak. Sa loob lamang ng isang araw ay natuyong lahat ng emosyon niya. Ang papa niya, si Gino, si Jessica. Nahiga siya at pumikit. Sana ay makatulog siya at hindi na muling magising. Isa siyang baliw upang maniwalang talagang mahal siya ni Gino. Si Jessica pa rin sa kabila ng mga taon. Hinuhubog siya tulad ng isang clay upang maging tulad ni Jessica. Gusto niyang sumigaw at ubusin lahat ng lakas niya. Tinitigan niya ang engagement ring nila ng binata. Hinubad ito sa daliri niya. Inilapag sa night table at tumayo. Nagbihis. Isinuot ang lumang damit nung una siyang matagpuan ng binata. Ganoon din ang sapatos niyang luma. Bumaba at hinanap si Manang Lucia. Nasa kusina ito at naghahanda ng pagkain nilang dalawa. Alora, nasa tinig ng pag-alala sa kanya. Manang Lucia, bungad niya. Maaari po ba ninyo akong pahiramin ng kaunting pera? Hindi agad sumagot si Manang Lucia. Tiningnan siya mula ulo hanggang paa. Bakit suot mo ang damit mong iyan, Alora? Manang Lucia, narinig ba ninyo ako? Ang sabi ko ay kung maaari ninyo akong pahiramin ng pera. Kahit magkanong kaya kong ipahiram, Alora, ay ibibigay ko sa iyo. Kaya lang, gusto kong malaman kung aanhin mo ang pera. Kinakabahang tanong ng matanda. Huminga ng malalim ang dalaga. Aalis na ako, Manang Lucia. Uuwi na ako sa amin. Aniya sa paos na tinig. Hindi sumagot ang matanda na nakatingin lang sa kanya. Please, ipadadala ko sa inyo ang bayan. Pagdating ko sa amin.
Hindi iyon ang iniisip ko, Alora. Ang gusto ko sabihin sana ay kung maaaring hintayin mo na si Gino. Bukas na ng gabi ang uwi niya. Iyon ang dahilan kaya gusto ko ngayon na umalis. Hindi ko na nais na maabutan pa niya ako dito. Bulong ng dalaga. Hindi ko maipaliliwanag ang dahilan sa inyo, Manang Lucia. Kailangan kong umalis na ako ngayon. Huminga ng malalim ang matanda. Magkano ang kailangan mo, iha? Tama lang pong pamasahin sa eroplano mula dito hanggang Cebu. At kung maaari sanang may mapakiusapan kayong ihatid ako sa bayan ngayon. Tumangutango lang ang matanda. Malungkot na umiiling pagkatapos. At dito na po nagtatapos ang part 9 ng ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Be good, be safe, and God bless po everyone.